Salita, pagmumura, pagsasabi ng hindi maganda ay hindi tama. Hindi magandang marinig, lalo na sa mga bibig ng mga Kristiyano. So magsilbi po tayo ng halimbawa. Kasi kung hindi po natin gagawin ito, baka mamaya, pagdating po ng future, walang ginawa ang mga tao hindi magmurahan. Di ba? So yun po yun. Next, tignan po natin. An example, saan? In life. So anong ibig sabihin nito? Ano ba ang pinahalagahan mo sa buhay? Mga kabataan, ano ba ang pinahalagahan natin sa buhay? Yan ang tanong yun. Yung isa kanina, pinag-aralan natin, pananalita. Ito, ano ang isa na namang pinahalagahan mo sa buhay. So maraming tao ngayon, ang pinahalagahan nila sa buhay, maging mga magulang itong turo. Mag-aral kang mabuti, anak, sapagkat pag ikaw nakapagtapos ng pag-aaral, makakakita ka ng magandang trabaho, makakabila ka ng bahay, ng lupa, magkakaroon ka ng maraming pera. O, di ba? Di ba gano'n? So, ano ang pananaw nila? Ano ang binibigyan nila ng mas halaga sa buhay? Pera, kwarta, salapi, datong. Sabi nila, alam ang datong ngayon, ano? Pinabibigyan mo ng palaga. Pero wala pong masama doon. Walang masama na ikaw maging milyonaryo. Walang masama maging mayaman ka, magkaroon ka ng bahay at lupa. Ako rin, gusto ko yun eh. Pero sabi nga, narinig natin kanina ng katotoo, Magic Corpo, na hindi lang tayo nabubuhay doon sa ganung bagay. Nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos na kailangan natin pag-aralan. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin kung ano dapat mas bigyan natin ng pahalaga. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, bagkus mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Amen po. Kaya nga sabi, ano ba ang mahalagang ilang mahalagang pangangailangan ng tao? Food, shelter, clothing. Di ba sa school, yun lang naman ang tinuturo, tatlo. Eh may kulang na isa na mahalaga eh. Word of God. Di ba? Kasi lagi tinuturo, food, shelter, clothing. Kaya nga ang bata, focus nila, yun na lang. Nakakalimutan na ang word of God eh. Bakit nga? Kasi nga, inaalis na konti-konti. No? Ano yan, ibang mga tao, mga magulang, na unti-unti, hindi nila alam, inilalayo nila ang kanilang mga anak sa Diyos. At pag yun po ang nangyari, napakadelikado po yun. So po natin nakalimutan na ang malaga sa buhay na ito ay una ang Diyos. Amen. Kung ano man yung mga dito sa mundo ibabaw dito, kung ano lang po yan, palamuti lang po yan. In fact, sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6:33, sundin mo, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Magpasakot ka sa Diyos para praise Him. Sundin mo ang kanyang kalooban. Di ba? Maging magawin sa kanyang harapan. Gawin ang kanyang utos. At lahat ng mga pangangailangan mong material ay kanyang ipagkakaloob. Maliwanag po ba? Kaya nga napakadelikado minsan ang nangyayari dahil hindi nila kilala ang Diyos, wala silang alam lang nila ang Diyos, wala silang alam patungkol sa Diyos. Marami kasi tao, alam mayroong Diyos pero hindi kilala ang Diyos. So dahil hindi nila kilala ang Diyos, pag nagkaroon sila ng mga material na bagay, imbis na maging blessing sa kanila yun, maging curse pa sa kanila. Why? Kasi nga hindi nila alam eh kung paano i-handle ang kayamanan. Pansinin po ninyo, ang dami po ngayon. Ito na lang kahuli-hulihan na namatay si Whitney Houston. Sa sobrang salapi, namatay lang. Sa sobrang take ng hindi magandang damo. Drugs. Maraming mga sikat, gano'n ang nangyayari. Nalululog sa droga. Bakit? Sa sobrang kayamanan. Kaya siguro akala ng iba, masarap ang mayaman. Masarap ang mayaman kung ikaw ay kumikilala sa Diyos na makapangyarihan. Inandang Panginoon. But money is nothing kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Next.